katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayhawa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Muli po, magandang hapon dito po sa atin sa Pilipinas. At tayo po ngayon ay February 8, 2021. Alas 5:30 na po ng hapon. Ayan. Meron na po tayong 6 na viewers. 7 na po yung ating paksa. Ang ating paksa ay requested by Sister Rosalie Bandojo. Ayan, siya po ang nag-request niyan. Kaunting kalaman sa kasulatan. Ayan. Hebreo 7:1 hanggang 14. Ano po? At tingnan natin kung kakayanin natin tapusin itong ating paksang ito. Sapagkat pwede yung dalawa ang paksa. Yun kay Melchizedek at saka yung paghingi ng ikasampung bahagi. Ano? At kasama na rin natin sa ating YouTube monitor si Brad Ezekiel Lumali. Magandang hapon po sa mga kapatiran kay Abayhawa. Sister Lauren Paulan, magandang hapon po Bro Eman. At sa lahat ng mga kapatiran sa assembly, purihin at pasalamatan na nag-iisang Elohim na makapangyarihan sa lahat na si Abayhawa. Sister Lolita Corsica, magandang hapon po Bro Emmanuel at sa lahat po ng aking mga mahal na kapatid sa kapulungan, maging sa mga viewers. Ang kapurihan at pasasalamat ay para lang po sa ating pinakamamahal na si Abayhawa, ang banal buhay. At makapangyarihan sa lahat, sa kanya lang po dapat ilaan ng pinakamataas na pagsamba, ang pangalan niyang kamangha-mangha at mahiwaga. Sister Rosalie Bandojo, shalom, shalom mga kapatid, purihin. At pasalamatan si Abayhawa sa kapatihan niya sa atin, ganun din sa mga viewers. At ganun sa iyo, Brad. Love you all. Sister Lori Calderon, pagpalang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatiran sa assembly, purihin, pasalamatan, ang nag-iisang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ang ating Elohim na tunay at banal na si Abayhawa. Brad Ricardo Quaresma, magandang hapon po, Brad Eman, at sa mga kapatid sa kapulungan, purihin at pasalamatan natin ang kataas-taasang Elohim na nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat na si Abayhawa. Brad Emiliano Umali Jr., pagpaparangal, pagdakila, pagwalhati, pagpupuri at pagpapasalamat, laan lang. Dapat magpakailanman sa nag-iisa at walang kapantay na Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat na si Abayhawa. Shalom sa bawat isa. Sister Gina Macoco, magandang hapon po Brad Eman at sa mga kapatiran sa kapulungan, purihin ang nag-iisang banal na si Abayhawa. Three Hearts. Rodelio Nava, magandang hapon Brad Eman at sa aking mga kapatid dito sa kapulungan. Isang mapagpalang araw sa bawat isa, pasalamatan ang nag-iisang banal na walang katulad na si Abayhawa. Samuel Rotoni, mapagpalang hapon mga kapatid sa kapulungan, ang nag-iisang makapangyarihang Abayhawa. Doon po sa ating GC, Lunes po ngayon mga kapatid. Ando na rin si Sister Lolita Corsica, Brad Sam Rotoni, Melchor Pasis, Sister Vivian Mana. Yan. Shalom po, good morning. Mainit dito sa amin, 24 degrees, good PM diyan sa inyong lahat. Si Brad Fernando, salamat po Brother Emmanuel. Pag-invited mo sa amin, isang gintong pag-ibig na po yan sa akin, purihin po si Abayhawa. Ayan. And then si Sister Lori Calderon, magandang hapon po Brad Eman at sa mga kapatiran ko, purihin ang dakilang lumikang si Abayhawa. Sister Loren Paulan Fernandez,
Sister Licia Porpayas. Ayan. Sabi ni Brad Fernando Abellera, we praise you, Abay Hawa. Magandang hapon po o gabi sa ating lahat mga kapatid at sa ating nangungunang kapatid, Brother Emmanuel, naway loobin lagi na mapunuan tayong lahat ng spiritual na buhay mula sa Assembly of Hawa. Pasasalamat, walang hanggang papuri at itinataas namin ang iyong banal na pangalan at aming mahal, Abay Hawa. Kasama na rin po natin dito sa ating monitor si Brad Randillao. Magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa kapunungan, purihin at salamat po kay Abay Hawa magpakailanman. Si Brad Arnold Makoko, magandang hapon sa mga kapatiran sa Assembly, ganoon din sa iyo, Brad Eman. Purihin na nag-iisa at makapangyarihang Elohim, si Amang Yahwa. Lagi nakakasama natin si Brad Arnold Makoko. Sister Lolita Corsiga, marami pong salamat, Abay Hawa, sa bago na naman pong pagkain espiritual na iyo pong para sa aming mga banal, para sa ikalalakas lagi ng aming espiritu sa araw-araw. Salamat din sa iyo, bro. So maganda po yung paksa na yan na hiniling ng ating kapatid. Although merong paksa si Brad Carlos Gasbar, ay kung loloobin po, bukas ipaksa natin. Mukhang wala pa siya eh. Doon sa GC. Yan. Si Bradwa Wilfredo Bedes, magandang araw o gabi po sa lahat ng mga kapatid kay Abay Hawa, purihin at pasalamatan ang kataas-taas at nag-iisang makapangyarihang banal at buhay na Elohim, walang iba kundi ang ating mahal na Abay Hawa. Si Brad Baste, greeting sila ito kanina. Binasa ko lang. Si Brad Rodelio Naba. Ayan. Sister Remerisa Shirley, magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahwa. Purihin at pasalamatan natin si Abay Hawa, ang nag-iisang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat. Brad Melchor Pasis, magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahwa. Purihin ang banal, makapangyarihang Elohim, Abay Hawa. 12 na po ang ating unknown viewers. 10 ang ating, o 11 yung ating thumbs up. Dito po sa aking monitor is 11. Ayan. So, dito sa ating paksa, marami rin po diyang paliwanag ang napakarami. Doon sa isang parte, hinggil po doon sa ikasampu, o tithes. Una yung kay Melchizedek, and then, himayin nga po natin ng bahagya, ano? Para doon sa mga nagtatanong regarding kay Melchizedek, siya ba ay si Yahweh? And then, meron pong binabanggit dyan na tithes na nagbigay ng ikasampung bahagi si Abraham. Ano? Yan po yung ginagamit ng napakaraming relihiyon na humihingi ng ikasampung bahagi. Yan o yung ginagamit nila na di umano si Abraham ay nagbigay ng ikasampung bahagi kay Melchizedek. Ano? Siya ay saserdote ng kataas-taasang Diyos, hari sa Salem. Yan o yung patinunan niya eh. Ayan o. Sa 7:1 ng Hebreo. Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya. 7:1 yan ang Hebreo. Sa 2, na siya namang binahaginan ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat
na kung sasaysayin, una-una siya ay hari ng katuwiran at saka hari naman sa salin, sa makatuwid ay hari ng kapayapaan. Rose Libando, ang pagkaalam ko, Brad, siya ay hari o si Abayahawa, siya, di po ba? So, yun nga, pag-aaralan natin kung sino ba yung si Melchizedek. Naging katulad siya. Kumbaga, type. Pero nakita natin dito, kung siya nga. Ano? Doon sa tres. Na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ng katapusan ng buhay man. Datapot naging katulad ng anak ng Diyos, ay nananatiling saserdote magpakailanman. So kaya nga maganda ho itong paksain, siyempre doon sa, katulad ni nabanggit ni Sister Rose Libando, ang pagkaalam ko, Brad, siya hari o si Abayahawa, siya, di po ba? Kung kasama natin natin si Brada Edmundo Umali, magandang hapon po sa lahat, purihin si Abayahawa. Quatro, nilay-nilayin nga ninyo kung gaano kadakilaan ng taong ito. Ayan. Si Melchizedek ang binabanggit, na binigyan ni Abraham na patriarka ng ikasampung bahagi ng mga pinakamagaling na samsam. Matindi ho yan yung kung yun nangyari ho dyan. Tingnan nyo yun nung samsam na tinatawag dyan, yung pinakamahusay na nadambong spoils o buti. Buti, spoils. Yung nadambong. Ayan. Ayan, dalawa na nagtanong, Edmundo Mali, bro, siya rin ba si Hawa, si Melchizedek? Kaya, mas mainam na pag-aralan natin. Fernando Abellera, sa lahat po ng bagay, pinupuri at pinasasalamatan ka namin na Abayahawa. Magandang hapon po sa lahat kay Brother Emmanuel Mali. Magandang hapon po sa lahat.
5:45 na po ang ating oras. 16 na po yung ating viewers, 17. 11 naman po yung ating thumbs up. Sister Lolita Corsiga, 3 hearts. Marami ho ang nagtatanong dyan regarding po dyan sa kay Melchizedek. Yan. Sister Christy Juarez, good PM po, Bro Eman. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Makati. Ganun din po sa ating mga kapatid dyan sa Sukat. Mr. Eva, kung kayo po ay nanonood niya. O lahat po ay binabati ko ng magandang hapon. At sa ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Ayan, Maria Victoria, hello po sa lahat. Muling salamat, Abayawa. Medyo late ako, bro. Hindi pa naman, 5:46 pa lang. Okay pa. Kumbaga, ito yung mga batian portion pa eh. Ayan. Noong una ho, medyo ganyan din yung pagkaunawa ko eh. Na siya rin si Abayawa. Kaya lang, pagka hinimay mo na yung kasulatan, may makikita ka. Ayan. Ayun, kasama na rin natin si Brad Caros dun sa assembly. Nakita ko yung kanyang, ayan. Brad Caros, Gasbar, kupalang hapon po, Bro Eman, at sa lahat ng kapatid kay Abayawa. Medyo, yung kwento kasi kay Melchizedek, medyo maikli. Pero dun sa maikli niya na kwento, makukuha na rin naman natin. Kaya nga sabi ko, dalawang paksa ito, yung kay Melchizedek at saka yung sa ikasampung bahagi. Titingnan natin kung kakayanin natin. Kasi dun sa ikasampung bahagi, medyo mahaba-haba eh. Lalong-lalo na doon sa pagbibigay ng ikasampung bahagi ng mga miyembro ng mga relihiyon every pagtitipon. Ano ho? Pero mo, ikasampung bahagi every pagtitipon. Di ba? So, doon pala makikita yan natin yung pandaraya. Ayan. Kasama na rin po natin si Brad Wilfred Bendes. Magandang hapon po, bro, at sa lahat ng mga kapatid kay Abayawa, purihin. At pasalamatan ng katastasan at nag-iisang makapangyarihang banal, tunay at buhay ang ating mahal na Abayawa. Ayan. 3 hands. Sister Chris Junker, purihin at pasalamatan na nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abayawa. Binabati ko nung napakaganda at mapupalang araw ang lahat ng aking mga kapatid dito sa Assembly at kay Miss Brad Eman.
at sa lahat ng manonood. Mr. Chris Junker, magandang hapon. 5:50 na po ang ating oras. Lolita Corsica, kaya nga po bro, ang alam ko rin, hindi po siya si Abayawa. Maganda nga po at na-request ni Sis Rosalie. Kalooban ho ni Abayawa lahat yan. Lahat po nung nangyayari sa atin, everyday, lahat po kalooban ni Abayawa. Siyempre, doon sa mga nagtatanong din, siyempre may mga parang kalituhan din dyan ho eh. Na makikita natin para doon sa may siyempre ang magbibigay ng pangunawa nito at matuturo walang iba kundi si Abayawa. Samuel Rotoni, sila po yata bro ay 300 lang at natalo nila ang hindi mabilang na kaway sa tulong ni Abayawa. Doon sa Genesis. Tingnan natin Uh, 318, Brad Samuel Rotoni. Ito ay nakalagay doon sa Genesis 14:14. Ayan, ilalagay ko sa ano. Tapos, kaya nakuha naman. Nakuha yung number. Ayan, Brad. Samuel Rotoni. Genesis 14:14, at pagkarinig ni Abraham na nabihag ang kanyang kapatid ay ipinagsama ang kanyang mga subok na lalaki na mga ipinanganak sa kanyang bahay na 318. So 318 to be exact. And then Sister Vivian Mana, good PM po, Brademan, pasalamat kay Abayawa sa araw na ito. May init today sa amin sa Askelon, Israel. Shalom sa ating mga mahal na viewers. 3 hearts. Nelumali, magandang hapon po sa mga kapatid kay Abayawa. 5:53 na po ang ating oras. 23 na po yung ating viewers, 13 yung ating thumbs up or 14. Bakit dito sa monitor to 14? 22 parehas. Pero yung thumbs up is 14 dito, 13 dito sa unahan. May isa na so, tingnan po muna natin dyan sa yung pinagmula noong 7, sa every sulat ni Pam. Sabi ni Sister Rosalie Bando, ikaw po, kasama pa pala diyan, Brad. Sorry po sa mga reliyon kung mababanggit ulit yan. At kasama rin po natin si Brad Alberto Calado. Purihin, pasalamatan at mahalin po natin ang nag-iisang tunay, buhay at makapangyarihan na Elohim na walang iba kundi si Abayawa. Magandang araw po sa mga kapatid sa kapulungan ni Abayawa. Brad Alberto Calado. Magandang hapon. Gabi na dyan sa iyo.
Bakit? Ayun, biglang kami siya. 23 na po. Ayun, 24. Biglang bumili siya. And then 13 yung ating thumbs up. Basahin ko lang po yung 14:17, yung pinanggalingan ng 7:1 ng Hebreo. At nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sodoma pagkatapos na siya'y magbalik na mula sa pagpatay kay Chedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Siabe na siyang libis ng hari. 18. At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. Ayan. So doon meron na kayong hint kahit paano. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. Ayan. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. Ayan. At binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng buong samsam or buti, kumbaga. May negatibo yan. Pero mo, yung nakuha doon sa pakikipagdigma. Oo. Teka, tingnan nga natin ito doon sa ayan. Tinanin niyo ho yung sabi dito sa magandang balita, Biblia. 17. At pagbalik ni Abraham, pagkatapos niyang talunin si Haring Chedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng Sabe na tinatawag ng libis ng hari. Dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak at binasbasan. Pagpalain ka nawa, Abraham, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. So, doon pa lamang may punto na ho. Na yung Melchizedek, kasi kung siya si Abayawa, yan niya, ulitin ko lang ho. Doon sa 19, at binasbasan, pagpalain ka nawa, Abraham, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Yun ang sabi ni, yung basbas ni Melchizedek. At ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. O sinabi ng hari ng Sodoma kay Abraham, iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo. Subalit, ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko. Ano ang sagot ni Abraham? Ngunit sumagot si Abraham, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako akong
hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abraham. Wala akong kukuning anuman para sa sarili ko. Ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin, at ang bahaging naukol sa aking mga kakampi. Hayaan ninyong kunin ni Aner, Eskol at Mamre ang bahaging naukol sa kanila. Sister Bibimana, ang mga religious dito sa Israel ay umaasa lang ang karamihan sa budget from the government. Ano ito? Di rin sila nag-army ang 10% or ikapo, yan ay obligasyon na ibigay. Ba? Hindi. Nagpapadami lang sila ng mga anak para maraming makukuhang pera sa government. Mostly ganyan ang mga religious people dito. Hindi. Ayun, cut-off na pala ako. So tuloy na natin, So maliwanag ko na si Melchizedek, hindi si Abayawa. Base dito. Ngayon punta natin yung Hebreo. Dito ho nagkaroon ng parang opinion na di umano si Melchizedek, si Yahwashai, si Abayawa. Ayan. Sa uno, binasa natin kanina ay Genesis 14 yung pinagmulan. Ayan. Basahin natin yung 7. Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari, at siya'y pinagpala niya, na siya namang binahaginan ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat, na kung sasaysayin, una-una siya'y hari ng katuwiran at saka hari naman sa Salem, na sa makatwid ay hari ng kapayapaan. Dito nagkaroon ng opinion na di umano si Melchizedek, si Yahwashai, or si Abayawa. 2. Ito pa, na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi. Pero titira natin, may tandaan ng lahi si Yahwashai. Kung pagtitira natin, walang ama, sa sa laman. Binabanggit si Yahwashai. At walang pasimula na mga araw ni katapusan ng buhay man. Sa magkaiba na. Hindi ba? Doon sa pagiging laman datapwat naging katulad ng anak ng Diyos. Doon, nagkaroon ng opinion sila na si Melchizedek ay siya rin si Yahwashai. Pero kung titingnan natin, kung babawan natin ang bahagya, ang sabi ko kasi dito, datapwat naging katulad ng anak ng Diyos ay nananatiling saserdote magpakailanman. Doon sila nagkaroon ng pagkaparehas. Doon sa salitang pagkasaserdote. At katotohanan ng mga anak ni Levi, na nagsitanggap ng katungkulang saserdote, ay merong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Ngunit, iyaong ang talaan ng lahi ay hindi ibinibilang sa kanila, ay kumuha ng 10 bahagi kay Abraham at pinagpala iyong mga pangako.
iyong may mga pangako. Datapwat walang anumang pagtatalo, ang mabababa ay pinagpapala ng mataas. At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumanggap ng ikasampung bahagi. Ito na nga yung mga Levita. Ano? Kaya kung mapapansin nyo, bakit Leviticus? Pertaining to the Levita. Yan. Datapwat doon ay ang isa na pinatutunayang nabubuhay. Ayun. 8. At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasampung bahagi. Yan na. Datapwat doon ay ang isa na pinatutunayang nabubuhay. So, yun daw mga tumanggap ng ikasampung bahagi ay napansin ninyo, at dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasampung bahagi. Datapwat doon ay ang isa na pinatutunayang nabubuhay. At sa makutwid-bagay sa pamagitan ni Abraham, pati si Levi, na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay nagbayad ng ikasampung bahagi sapagkat siya'y nasa mga balakang panang kanyang ama nang ito'y salubungin ni Melkisedek. 11. Ngayon, kung may kasakdalan nga sa pamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinatanggap ng bayan ang kautusan, anong kailangan pa na magbangon ng ang ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek? Kasi yung pagkasaserdote sa kautusan, yan ay para lamang kina Aaron at saka doon sa mga Levita. So, maliban doon, walang iba. Pero nangyari, yung pagkasaserdote ni Melkisedek na hindi ayon doon sa kautusan, ito ngayon ang ipinaparehas doon sa pagkasaserdote ni Yahweh. Ano? Ayan. Anong kailangan pa ang magbangon ng ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote ay kinakailangan palitan naman ng kautusan. Sapagkat yung tungkol sa kanya ay sinasabi ang mga bagay na ito na ukol sa ibang angkan, na do'y ang sino may hindi naglilingkod sa dambana. Ayan. 14. Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda o Juda, na tungkol sa angkang yaon, walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote. Ibig sabihin doon sa angkan ni Huda, wala talaga. Hindi po pwedeng magkaroon ng saserdote sapagkat yan lamang ay para doon kay Aaron at sa mga Levita. Ano? Yan. At lalo pang napakaliwanag ito kung ayon sa anyo ni Melkisedek ay lumitaw ang ibang saserdote na ginawa hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan. Sapagkat pinatotohanan tungkol sa kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagka-saserdote ni Melkisedek. Hindi ayon dun sa kautusan. Ano? Kasi nga yung ayon sa kautusan, yun yung kay Aaron at sa mga Levita. Ayan. Sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Ayan. Sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal at may pagpasok ng isang pag-asang lalong magaling na sa pamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Diyos. At yamang iyaw hindi naging sa walang sumpa sapagkat sila'y sa katotohanan ay ginawang mga saserdote na walang sumpa. Datapwat siya'y may sumpa sa pamamagitan ni Yaong nagsasabi tungkol sa kanya. Sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisi, ikaw ay saserdote magpakailanman. Ay gayon din naman.
si Yahwasay ay naging tagapagnagot sa lalong mabuting tipan. At katotohanan sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Sana maintindihan na natin dun ho. Ayun. So talagang lumalabas si Melchizedek at saka si Yahweh, siya ay magkaiba. Ayan. 23 ho yun. Pagka ho, binalikan natin yung 4. Sabi doon, nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito. Yan na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. So, tumutugma na doon sa ating binasa kanina. Doon sa 23. 24. Datapot siya sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdoteng siyang di mapapalitan. Dahil dito naman, siya ay nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibas ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit. Yan po si Yahweh. Kinukwento dito ni Pablo yung panahon na siya ay nasa laman. Yan. Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain na gaya niyong mga dakilang saserdote. Una-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Sapagkat inilagay ng kautusan ng mga dakilang saserdote ng mga taong may kahinaan, ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglagay sa anak na sakdal magpakailanman. So maliwanag na itong si Melchizedek na binigyan ng 10 bahagi ni Abraham, ang tawag pa nga ho dyan ay nakulimbat. Galing dun sa digmaan, lahat ng mga samsam na yun, medyo negatibo. Sa maliwanag na si Melchizedek, hindi si Yahweh. Base dito. Ayan. Kasi, sabi doon sa 3, na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahit. Si Yahweh sa laman meron. Ayan. At walang pasimula ng mga araw ni ng katapusan ng buhay man. Datapot naging katulad ng anak ng Diyos. Ano yung naging katulad? Ay nananatiling saserdote magpakailanman. Yan. Nilayin nga ninyo. Yan. Tingnan nga natin doon sa maganda balita. Ito, sabi ho doon sa 3, walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y pari magpakailanman. 4. Tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek.
ipinagkaloob sa kanya ni Abraham na ating ninuno ang ikasampung bahagi ng nasamsam niya mula sa labanan. Ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi o Libay ay inutusan kumuha ng mga ikasampu mula sa mga Israelita. Yan, papasok natin yung pangalawa. Si una, si Melchizedek. Yung ikalawa, yung ikasampung bahagi. Anak, baka makukuha na natin. Ayan. Sa maliwanag ko doon sa 5, ayan o, ayon sa kautusan, ang mga pari o yung saserdote mula sa angkan ni Libay ay inutusan kumuha ng mga ikasampu mula sa mga Israelita na kanilang kapatid, kahit ang mga ito ay mula din kay Abraham. Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Libay. Aliwanag, ano? Ngunit tumanggap siya ng ikasampung bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Hindi maipagkakaila na ang nagbigay ng basbas ay mas dakila kaysa kanyang binabasbasan. Ang mga Levita na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay may kamatayan. Ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Kaya masasabi rin natin na naging si Libay na tumanggap ng ikasampung bahagi ay nagbigay rin ng ikasampung bahagi sa pamagitan ni Abraham, sapagkat masasabing si Libay ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melchizedek. Ngayon, puntahan natin yung ikasampung bahagi na pinagtatalunan ng marami. Una, si Abraham hindi naman nag-ikasampung bahagi ng kanyang own personal property. Hindi ho sarili. Yung ibinigay ni Abraham ay galing ho doon sa sabi nga ay binambong. Medyo negatibo ho yun eh. Buti. Ayan. So, maliwanag ho yun. Ayan. Yun ho yung una. Diba? 14:20 ho yun. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he, Abraham, gave him Melchizedek, king of Salem, the priest of the Most High God. Verse 18, tithes of all. Ano yun? Na ikapunang lahat. All the goods of war. Verse 16. Ano? Doon sa Genesis yan. Tingnan niya. Doon sa 7:1-10. For this Melchizedek, king of Salem, priest of God, Most High, who meets with Abraham returning from the combat with the kings and blesses him to whom Abraham parts a tithe, also from all. Now, behold, how eminent this one is to whom the patriarch Abraham gives a tithe. Also the best of the booty, best of the booty, and ended those of the sons of Levi who obtained the priestly office have a direction to take tithes from the people according to the law. And here ended, dying men are obtaining tithes, and so to say, through Abraham, Levi also, who is obtaining the tithes, has been tithed, for he was still in the loins of his father when Melchizedek meets with him. So makikita natin dito, si Abraham nagbigay kay Melchizedek, priest of God, who is also the king of the city of Salem,
makikita natin or notice that this was not wheat, corn, wine, oil, or cattle from Abram's personal possession, but rather booty taken from conquered nation. Ano ho yung booty? Valuable stolen goods, especially those who seized in war, loot. Kaya nga medyo pinagkulimbatan, kumbaga sa Tagalog. Ha? Nadambong. Yun ang ibig sabihin ng buti. Oh, nadambong. Ibig sabihin lamang ho, lumalabas ho dito na hindi naiintindihan marami. Bakit nila ginamit itong kay Abraham? Hindi na naiintindihan na wala si Abraham na ibinigay na kanyang sarili. Ito ay samsam sa digmaan. Wala sa sarili. O, di ho ba, pagka humihingi ka ng ikasampung bahagi, galing sa sarili? Pero ginamit ito ng mga reliyon para lang makakuha ng ikasampung bahagi doon sa mga miyembro. Di ba? Hindi naman pala galing kay Abraham yung ikasampung bahagi na ibinigay niya kay Melchizedek. So lumalabas ngayon, pag ginamit mo ito, para hingan mo ng ikasampung bahagi, yung iyong mga miyembro, doon pa lamang, meron ka ng kasakiman. Bakit? Hindi galing sa sarili ni Abraham yung ibinigay kay Melchizedek. Samantalang ang kinukuha ng mga pastor, ng mga ministro, ay yung galing doon sa tao na ikasampung bahagi. Di ba? So, mali. Ayan. Ngayon, tingnan natin hindi magpapanagpo yung ikasampung bahagi na ibinigay ni Abraham kay Melchizedek at yung ikasampung bahagi naman na ibinibigay ng mga miyembro doon sa kanilang founder, hindi magpapanagpo. Yan. Pero mo yung nakipagdigma si Abraham. Abraham went to war on behalf of Sodom to rescue his nephew, Lot. Then gave 10% of these spoils of war to Melchizedek and allowed Sodom to keep 90% while he himself keep nothing. Ibig sabihin, yung 70%, ibinalik sa Sodoma. Yung ikasampung bahagi na kay Melchizedek. Tama ho ba? Yung 90% nandun sa Sodoma, si Abraham walang kinuha. Walang kinuha. Balikan natin yung Genesis. Sa 14:23 ng Genesis, nangako akong hindi ko anuman sa iyo kahit kaputol na sinulig o tali ng sandalyas para wala kang masabi
na ikaw ang nagpayaman kay Abraham. Wala akong kukuning anuman para sa sarili ko. Ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin, at ang bahaging naukol sa aking mga kakampi. Nakuha po ninyo, mga kapatid. Ha? Ang layo, ano? Sa relihiyon, ginamit nila yan. Para saan? Ang nakita lang nila yung ikasampung bahagi na ibinigay ni Abraham kay Melchizedek. Hindi nila nakita dito na yung ikasampung bahagi hindi galing kay Abraham, kundi doon sa Samsam. Yung 90% ibinalik doon sa Sodoma, and then yung ikasampu na kay Melchizedek. Meron ba si Abraham na kinuha sa kanyang sarili? Wala. Ang liwanag yan na. Pero bakit kinuha nila yan? Kasi ang nakita lamang nila yung 10% or tithe. Hindi nila napag-aralan. At hindi rin inigay ni Abay Yahweh sa kanila. Na yun pala ang ibig sabihin. Hindi nagbigay si Abraham ng ikasampung bahagi sa kanyang sarili, kundi ang ibinigay niya ay galing doon sa Samsam. Yan. Tumumpa tayo. Doon sa ginamit yung kay Jacob naman, 28:20 ng Genesis. Tingnan natin. Medyo mahababaw ito, ha? ng Genesis. At si Jacob o Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sa akin ng Diyos, at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, na pat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. Sabi ni Jacob, kung if, sabi niya, at ang batong ito na aking itinayo na pinakaalala ay magiging bahay ng Diyos, at sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. 28-22. So may tithe na nabanggit. Pero mo, lahat ibibigay sa kanya. Una, ni-recognize ni Jacob si Abay Yahweh. And then, ang sabi niya, he states that if Yahweh will do this, and if Yahweh will do the other things, then Jacob says, shall Yahweh be my God? Yan. So Jacob concludes his proposition to Yahweh, should God or should Yahweh meet all of his requirement? Di ba? So, magtatanong tayo sa ating sarili ngayon. Paano ba nakapagbigay ng ikasampung bahagi si Jacob kay Abay Yahweh? Ito ba ay personal na ibinigay niya kay Abay Yahweh? Sigurado hindi. Di ba? Wala naman nakasulat. Did Jacob type to an angel? Sigurado hindi rin. Kasi hindi naman kailangan ng mga anghel yung ikasampung bahagi.
Did Jacob send his tithe to heaven by celestial express? Sigurado hindi. O kaya naman, kaya ibinigay kaya ito dun sa local church? Sigurado hindi, dahil wala namang local church ng mga panahon na yun. O kaya naman, dinala niya dun sa templo? Sigurado hindi, dahil walang templo nung panahon na yun. Or ibinigay ba niya doon sa mga Levita na nung panahon na yon, yun yung mga saserdote? Sigurado hindi, dahil wala pang mga Levita nung panahon na yon. Hindi ba? Ayan. Ngayon, ang tanong natin, paano ibinigay ni Jacob yung tithe kay Abayahawa? Ito ba ay posible? Para ikaw ay makapagbigay ng ika-10 bahagi kay Abayahawa? Tingnan natin. Doon sa 12:6-7 ng Deuteronomy. Ang sabi ko dito, at doon ninyo dadalhin ang inyong mga handog na susunugin, at ang inyong mga hain, at ang inyong mga ika-10 bahagi, at ang handog na itataas ng inyong kamay, at ang inyong mga panata, at ang inyong mga kusang handog, at ang mga panganay sa inyong mga bakahan, at sa inyong mga kawan, at doon kayo kakain sa harap ng Panginoon ninyong Diyos, at kayo'y mga gagalak sa lahat na kalagayan ng inyong kamay, kayo at ang inyong mga sambahayan kung saan ka pinagpala ng Panginoong mong Diyos. 12:6-7. Sa 14:29 ng Deuteronomio, at ang Levita, sapagkat siya'y walang bahagi ni mana na kasama mo, at ang taga-ibang bayan, at ang ulila, at ang babaeng bao na nangasa loob ng iyong mga pintuang daan, ay magsisiparaon at magsisikain at mga bubusog upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay sa iyong ginawa. Posible ba na si Jacob ay nagbigay ng ika-10 bahagi? Sa paanong paraan? Di ba? Ayan. Ito ho yung paraan para pala ikaw ay makapagbigay ng ika-10 bahagi kay Abayahawa. Ito yung sinasabi doon sa Deuteronomy 14:29. Babasahin ko sa English. And even though there were no Levites in Jacob's day. Naku, liwa-liwanag po nito. Sa English, medyo naandun ho yung maliwanag. Sa Tagalog, wala ho si Jacob. And even though there were no Levites in Jacob's day, nonetheless, there were the stranger and the fatherless and the widow, which are within thy gates, shall come and shall eat and be satisfied, that the Lord God may bless thee in all the work of thine hand, which thou doest. So, paano in-acknowledge ni Abayahawa yung ika-10 galing kay Jacob? Di ba? By sharing his
fortune with those who were unfortunate, poor, strangers, widows, ayon, etc. Ayan. 27, 30, 33 ng Leviticus. Hanggang 33. At lahat ng ikasampung bahagi ng lupain and all the tithes of the land. Lupain. Maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. At kung ang sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, idadagdag niya roon sa ikalimang bahagi niyaon. At lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod ay magiging banal sa Panginoon. Ang ikasampung bahagi, huwag niyang sisiyasatin kung mabuti o masama, ni huwag niyang papalitan. O kung anumang paraan ay palitan niya, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos. Ano? Tithe of the land, whether of the seed of the land, or the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. And then, in concerning the tithe of the herd, or the flock, even of whatsoever passes under the road, the tenth shall be holy unto the Lord. He shall not search whether it be good or bad, neither shall he change it. Una, yun daw pong ikapo galing sa lupain, not the air or the sea. Fishermen were not required to tithe fish. It was the seed or agricultural products from the fields that was holy to Yahweh and eatable. Products from trees were to be tithed. This is not only included the fruit, but oils, etc. Of herd of flocks, it was the tenth that passed under the road that was holy and dedicated to Yahweh. So, lahat ng ginawa ng simbahan, ng iglesia, ng church na kumukuha ng ikasampung bahagi, pera. Mali. Bakit? Hindi naman pala titable yung money. Tsaka yun na nga, wala nang libita sa panahon natin ngayon. Nung wasakin yung templo nung 70 AD, wala nang libita para pagbigyan ng ikasampung bahagi. Hanggang sa ngayon, wala na. Kumbaga, tayo na ho yung priest ngayon. At ang napakahirap, yung ikasampung bahagi, kinukuha ng founder. Hindi ba? Hindi napunta dun sa libita na dapat sana. Founder ngayon ang hinabang nung ikasampung bahaging pera. Doon, maliwanag ko, kakainin. At sama-sama, bukod na doon sa libita, yung mga mahihirap, yung mga balo, sama-sama silang kumakain nung ikasampung bahagi na ibinigay naman nung mga angkan ni Israel. Ayan. Did you notice that this summary at the very end of the book of Leviticus does not mention the tithing of money? Bakit ho? Wala naman no eh. Di ba?
Doon sa bilang 18:24-28. Tingnan natin. Sapagkat ang ikasampung bahagi ng tinatangkilik ng mga anak ni Israel na kanilang ihahandog, na pinakahandog, na itinaas sa Panginoon ay aking ibinigay sa mga Libita na pinakamana, kaya't aking sinabi sa kanila, sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, bukod dito isasalitain mo sa mga Libita, at sasabihin mo sa kanila, pagkuha ninyo sa mga anak ni Israel ng ikasampung bahagi na aking ibinigay sa inyo mula sa kanila na inyong pinakamana ay inyong ihahandog na pinakahandog na itinaas sa Panginoon ang ikasampung bahagi ng ikasampung bahagi. Tithes of the tithe. 10th part of the tithe. Wala na ho nito. Lahat kasi ng ikasampung bahagi, naando na sa founder, na kay pastor na. Ayan. Nawala na ho to. Ayan. And then, 27. At ang inyong handog na itinaas ay bibilang sa inyo na parang trigo ng gikan at ng kasaganaan ng pisaan ng ubas. 28. Ganito rin kayo maghahandog ng handog na itinaas sa Panginoon sa inyong buong ikasampung bahagi na inyong tinatanggap sa mga anak ni Israel, at sa ganito'y ibibigay ninyo ang handog na itinaas sa Panginoon kay Aaron na saserdote. But the tithes of the children of Israel, ay bakit ito pinag-iika po yung mga hintil? Bakit pinag-iika po? Ay para naman pala doon sa Israel. So nakita nyo na ngayon ang napakaraming kasinungalingan ng mga nangangaral ng ikasampung bahagi. Tanong, meron ho ba yung kaligtasan sa kasalanan? Wala ho. Hindi ho sila kailanman magkakaroon ng kaligtasan sa kasalanan. Bakit? Kaya ba nilang ibalik yung ikasampung bahagi na kanilang kinulimbat? Doon sa kanilang mga miyembro. Wala na, Brad, na ipagpagawa na ng simbahan. Paano po maibabalik yan? Di ba? Tama. Tama ho yung ating sinasabi. Walang maliligtas sa kasalanan sa mga reliyon. Bakit? Ang liwa-liwanag nung sinasabi ng kasulatan na magbibigay ang Israel o yung 11 isa doon sa Libita ng ikasampung bahagi sapagkat wala silang mani na pinakapagkain ng mga Libita sapagkat sila yung nangangasiwa. Di ba? Ay, ano nangyari ho ngayon? Hindi lamang 18th century, siguro yung pababa. 18th century, 19th century, 20th century, 21st century. Nakagisnan ko na ho eh. Na ano? Nagbibigay ng ikasampung bahagi doon sa pastor. Hindi kay bayawa. Hindi doon sa Libita. Sa pastor. So sala. Abi ba kami ho ay naging tithe giver, buong pamilya kami. Kanino kami nagbibigay? Doon sa pastor. Ayun. Meron na akong reminder. Time check. 6:44. Meron pa ho yan. May part 2 ito. Alam niyo kung bakit? Tingnan natin. Kasi yung mga na humihingi ng ikasampung bahagi,
sila ho yung, sabi nila, pag mapapakinggan mo nga, pero i-ano natin bukas o kung lolobin, no? Yung part 2, ano, medyo mahaba ng bahagya. Yun yung humihingi ng ikasampung bahagi. May akalain niyang may utang pa. Oh. Kaya gano'n na lamang yung paghihingi nila. May utang, ha. Ibinigay na sa kanila yung ikasampung bahagi, pero may utang pa. At makikita ho natin kung lolobin bukas ho. Ayan. So, ayan, Sister Rosalie Bando. So, nabigyan natin ng yung kay Melchizedek, ano. So, magkaiba ho sila. Yun nga, yun sa ikalawa naman, yung ikasampung bahagi, medyo hindi natin natapos bitin. Ako nabibitin ho doon. Doon sa cut-off, Sister Lolita Corsica, 3, Pansat, Anton, si Sister Eva Jacobe, magandang gabi po, Brad. Salamat po kay Yahawa. Nakikinig po ang aking partner, si Ed. Pakibati po siya. Salamat po. Brad Ed Jacobe, magaling ka na ba? Tuloy-tuloy na yung paggaling mo, bro. Yan. Shirley Abrera, magandang gabi po, Brad Eman, at sa lahat ng mga tagapakinig at kapatid kay Abay Hawa. Francisco Lopez, magandang gabi po sa inyong lahat. Francis J. Lopez, isang mapagpalang gabi po mga kapatid ko kay Abay Hawa. Sister Emmy Mali, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya sa nag-iisang banal na Abay Hawa. May bahinting, bro, magtanong lang po, dami bang mga Hudyo doon sa Israel ang naniniwala sa pangalang Yahweh? May bahinting. Bahinting? Ayan, may bagong pangalan na. Welcome po, Sis May Bahinting. Hindi po ako sigurado na kilala nila si Abay Yahweh. Ayan, hindi ako sigurado na ang paniniwala ng mga Hudyo sa Israel ay si Abay Yahweh ang kanilang sinasampalatayanan. Kasi magkaiba ho eh. May magkaiba yung aral na sinusundan nila at saka yung itinuturo ni Abay Yahweh. Nakapokus kasi sila doon sa Torah o yung sinasabing 5 books of Moses. Kaya sa kanila, puro lumang tipan. Wala yung bagong tipan. So, paano ka magkakaroon ngayon ng kaligtasan? Di ba? So, ayan. So, hindi ako sigurado at parang hindi ganun ang paniniwala nila kay Abay Yahweh. Sister Lolita Corsica, tama po bro, 3 hearts. Samuel Rutone, 3 hearts. Lolita Corsica, 3 hearts. Sister Christy Juarez, salamat po bro, Eman, lalong-lalo kay Abay Yahweh, 3 hearts. Rosalie Bando, ay sa ilang taon po kaya, Brad, na naging Christian kayo? Abay, maging milyonaryo ang pastor ninyo noon. Abay, oo. Matagal-tagal din. Halos lahat kami nag-iika po eh. Sa madaling panahon nga, sabi ni Brad Edmond Dumali, mga patay na sa sarap na mga kinakain. Ang lalaki ng tiyan, puro baboy, manok ang kinakain. Ayun, inatake yata yung pastor. Wala na, patay na yun si Prinsipe. And then, Arnold Mococo, salamat Abay Yahweh sa napakagandang aral mo, lalo na sa iyo, Brad Eman, sa walang sawang pangaral. Salamat din, Brad Arnold. Sister Bibian Mana, Brad, hindi po ba 77 times 7 tayong patatawarin? Pag sumobra na ng 77 times 7 ang kasalanan, yun na siguro di na mapapatawad ng Diyos, Abay Yahweh. Hindi, lang yan, symbolic lang yan. Na yung pagpapatawad, hanggat maaari, walang, kung mapapatawad mo siya, patawarin mo, walang bilang, kumaga. Kasi ang tao kasi, pagka nakadalawa o tatlo, ayaw na eh. Di ba? Rosalie Bando, ayan, tatlong emoticon ng smiley.
Loren Paulan, maraming salamat, Abayawa, sa napakagandang aral. Ganun din sa iyo, Brad Eman. Tapos Kilibando, kakatawa ka naman, Brad Emil, Brad. Ayan. At meron ho dyan, sa Amerika ho yun, yung PBN, na humihingi sila ng kung ilang dollars yun dun sa mga miyembro, ha? Monthly yun. Napakayaban na yung PBN, eh. Kaya, sana ho, loobin ni Abayawa dito sa munting channel na ito. Na yung mga nag-iikapo, ay mahabag kayo sa inyong sarili. Maawa kayo sa inyong mga sarili. Yan ang binibigay nyo ng ika-10 bahagi ay mga mandaraya ho yan. Pero mo, halimbawa ho, kikita kayo ng mga 10,000. Ang ika-10 bahagi ho nun ay 1,000. Sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang buwan, 1,000 yun. Bibigay nyo ngayon dun sa pastor o dun sa church. Siyempre, siya yung namamahala dun. 1,000 sa isang tao lang. Halimbawa, kung ang miyembro niyan, 1,000 rin. Di ba? Kita nyo yung pastor dun sa Davao na humihingi na ika-10 bahagi kung gaano kayaman na. Saka lahat ho ng inyong ibibigay, wala ho yan. Hindi ho katanggap-tanggap kay Abayawa. Kasi parang nakipag-connect kayo doon sa pastor. Kasi doon sa kasulatan, ang tawag po dyan, doon sa mga Pariseo, maibigin sa salapi. Meron mo, yung pagpapaggal mo, pagpapagod mo, walang saysay. Kasi hindi naman nakasulat eh. Hindi nayon sa kasulatan. Mas maano pa yung ating ginawang pag-aaral kahapon. Iyon, nakikita natin na yung nakita ni Abayawa, pinakita niya. Kailan ka namin nakitang nabilanggo? Kailan ka namin nakitang nagutom? Kailan ka namin nakitang hubad? Yung ginawa ninyo sa isa, sa mga ito, sa mga alagad, sa akin yung ginawa. Ayun, kredito yun. Di ba? Pero yung ikaw, nagbibigay ka doon sa sinungaling, mandaraya. So, ano mangyayari? Di ba? O baka mamaya, siyempre, yung iba magagalit sa atin. Lalo na maraming pastor, halimbawa, makakapanood nito. Yung mga founder. Siyempre, magagalit sa atin yan. Mawawala sila ng pagkakakitaan. Pero mo, ang laking bahagi kung sakasakali. Nasusundin nila yung nasa kasulatan. Hindi ako. Yung nasa kasulatan, ang sundan ninyo, mga kapatid. O doon sa mga ating viewers, o doon sa mga makakapanood ng video ito. Ang sundin ninyo yung kasulatan, hindi yung inyong pastor o yung inyong ministro, yung inyong founder. Kasi lahat ng inyong gagawin, lahat yan, baliwala, walang kabuluhan. Pero mo, pera mong sarili, ibibigay mo doon sa nanloloko sa iyo. Di ba? O ngayon, nalaman nyo na kayo pala ay niloloko. Magpapaloko pa ho ba kayo? Doon sa inaabot ho ng bidyong ito. Marami ho magagalit na mga ngaral. Siyempre sa atin. Hindi ba? Sister Christine Joy Cariaga, praise the Lord. God Almighty Abayawa, the only true God, Elohim, King, Prince.
Papi, salamat muli bro. Joy Mike po. Salamat Sister Joy at Brad Mike. Fernando Villera, salamat sa mga aral mo, Abayawa. At sa iyo, Brad Manuel, at sa mga kapatid sa kapulungan. Rodelia Nava, 3 hearts. Lolita Corsica, grabe po ang mga founder ng mga reliyon. Bro, para makalinta, wala pong awa sa mga miyembro nila. Praxedes Jerome, ayan. Melchor Paris, 3 hearts. Samuel Rotoni, ang isang kapatid ko na babae, bro, nasa born again, nag-aantay sila ng rapture daw. At hindi, ayan, may request si Sister Christine Joy at Cariaga at saka si Bro Mike. Bro Eman, kung inyo pong ipahihintulot na maka-attend ng live dyan sa inyong bahay, kapulungan isang araw, sabi ng aking husband, galing Batangas, nakamotor. Pwede naman. Oh, pwede naman, sis Christine Joy Cariaga. Para makita niyo yung ating maliit na pinaglalayban. Ay, Batangas, malapit lang yan dito sa Laguna. Ayan. Ayan mga kapatid, may mga kapatid na tayo na sige, walang problema. Loobin niya Yabayaba, Sister Christine Joy Cariaga. At Brother Mike. Ayan. Andito lang naman ako kung loloobin. Text nyo lang ako or kung kailan. Loobin ni Yabayaba. Ayan. And then, Sister Lori Calderon, ayan, 3 hearts. Ricardo Quaresma, 3 hearts. Lolita Corsica, maraming salamat po. Abayawa, sobrang ganda po ng aral. Maraming salamat din po, Bro Emmanuel, maging sa KKK Counting, Kalaman sa Kasulatan. Edmundo Umali, sige, sama ako dyan. Punta rin ako kung loloobin. Ayan, meron na. Ayan, Sister Christine Joy Cariaga. Sige, andyan, may sumagot si Brad Edmundo Umali, yan yung aking kapatid. Para magkita-kita tayo. Kaya lang, medyo mali dito, baka... Pero kasya, ilan lang naman. Ayan, Bill. Ayan, nag-commit na si Brad Edmundo Umali. Baka mamaya magkukomit din si Brad Emiliano Umali Jr. Malapit lang dito yung bahay niya. Ayan. Sige. 6:58 na mga kapatid. Sister Rosley Bandoho, salamat Brad sa pagpapahayag ng salita ni Abayawa. Emiliano Umali Jr., sige. Pagluluobin, wait ka namin, Sis Joy and Mike. Ayan. Sister Christine Joy Cariaga, Brad Mike. Ayan. Dalawa na yung aking kapatid na nag-call dun sa iyong pagpunta ninyo. Ay, nakamotor, sandali lang yan. Ano ba yun, Batanggasan ba sa Batangas? Sister Christine Joy. Saan sa Batangas kayo? Sige nga. Ayan po, at meron tayong part 2 nito kung lulobin. Mas ang Malbar, Malbar, Batangas po, 44 kilometer lang po. Ay, kayang-kaya. Tayo nag-uumpisa dito ng alas 5:30, siguro. Bandang alas 3, alas 4. Kalulobin. O kaya alas 4:30, nandito na kayo. O di may isang oras pa tayong magkukwentuhan. Kasi naman dito. 4, o mga 5. Dikit-dikit nga lang. Kasya. O yan, Brad Edmundo Umali at si Brad Emiliano Umali. Yan. Text mo lang, mag-text ka lang, and then, o kaya sa messenger.
Doon sa mga kapatid natin na baka gusto nyo rin. Siguro pagka nakarating dito si Sister Christine Joy. Oo, nasagot na, Brother Edmund Umali. Si sa MI Bahinting, nasagot ko na. Hindi si Abayawa. Ayun. Sige. O yan, Sister Christine Joy Cariaga at Brother Mike Cariaga. So muli po, doon sa ating mga kapatid sa GC, maraming pong salamat. Tingnan natin, baka mayroong... Ay, may tanong si Brad Nardo. Di ba, mamaya na lang mo. Ayan. Tanong niya, magandang hapon po sa inyo bro, tunay po bang may kaluluwa ang tao? Ayan. Sagutin ko na lang mamaya ako kay Brad Nardo. 6:29 na napapasabay dun sa ating live. So, ayun, nagtanong pala siya dun sa assembly. Magandang hapon po sa inyong lahat, higit sa lahat kay Bayawa, totoo bang may kaluluwa ang tao? Brad Caros, TV channel at mga registration galing sa ikaw po ng mga membro, kumikita ang mga founder, pero ikaw po patuloy. Brad Caros, sila pala ang mga lobong Maninila, tama po, lapat na lapat. Maliwanag pala na mga founder at mga pastor ng reliyon, ang kumukuha ng ikapo sa mga membro ay mandarambong, lalong nagkakasala. Sister Jean Kindo, isang mapalang hapon po sa lahat ng kapatiran, purihin si Abayawa. Ayan. Brad Caros, mapapalang hapon po, Bro Eman, at sa lahat ng kapatid. Sister Loren Paulan, Sister Jom Dibeliana, kaya tayong wala doon dito sa atin. Brad Melchor Pasis, Sam Rotoni, Lolita Porsiga, Fernando Abillera. Ayan po yung mga ating mga kapatid. Baka meron po akong dinababanggit doon sa GC. At sabi ni Sister Lolita Porsiga, daig pa po ang sindikato ng mga founder. Edmundo Umali, pero nasa ba yung tanong ni Sister May Bahinting? Sister Lolita Corsiga, buti pa kayo, magkikita-kita na kakaingit naman po, bro. Lalampas lang po sila sa amin, bro, ng kaunti. Tanawan po ako. Yan, lapit lang pala, no? Magkikita-kita yan, Tanawan, Malbar, dami, no? Sige, pagkaloloob, magkita-kita tayo. Ano? Ayan, nasarap naman ang pakaramdam, no, na magkikita-kita tayo. Ayan. At dito po sa ating monitor sa YouTube Live, Sister Brad Ezekiel Umali, Loren Paulan, Lolita Corsiga, Rosly Bandojo, Sister Lori Calderon, Ricardo Quaresma, Emiliano Umali Jr., Gina Macoco, Rodelio Nava, Samuel Rotone, Randy Villano, Brad Arnold Macoco, Reverisa Shirley, Melchor Pasis, Edmundo Umali, Fernando Abillera, Sister Christy Juarez, Brad Wilfred Bedes, Sister Chris Banker, Samuel Rotoni, Sister Vivian Mana, Nel Umali, Brad Alberto Palado, Sister Eva Jacobe, Brad Ed Jacobe. Salamat to sa makikinig. Shirley Abrera, Francisco Lopez, Francis Jade Lopez, Emmy Umali, Paxedes, MI Bahinting, salamat po sa inyong katanungan. At salamat din po sa inyong pagdalo. And then, Sister Christine Joy Cariaga, Sister Maria Victoria, nalibanan ko na naman. Ayun. Sige po. Muli po, ayun, 30 yung ating viewers, 17 yung ating thumbs up. Muli po, maraming pong salamat sa bawat isa.
At patuloy tayong nagpapasalamat kay Abay Hawa sa biyaya at pagkakataong patuloy niyang ipinagkaloob sa bawat isa natin na muli po tayong nakapag-aral ng kanyang salita. Meron pong part 2 ito bukas kung loloobin po ni Abay Hawa. Inggil po dyan sa ikasampung bahagi. Ayan, Sister Lolita Corsiga, kakatuwa po bro. Opo, nakakatuwa po talaga yan. Opo, muli po, maraming pong salamat sa bawat isa. Sumating po ang biyaya, awa, habag, pupala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa bawat isa. Maraming salamat po sa ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo na ating pong nakakasama sa ating pong ginagawang live sa YouTube. Muli, pagpalain ang